Hello guys, so welcome again. So pag-uusapan naman natin about sa AZ Insight. Gumawa nito is ang AZ Zen. And then, ito po yung madalas na ginagamit ngayon ng mga sellers, okay, yung mga client nyo. So mas maganda i-topic natin to na medyo mas maintindihan nyo anong gamit ng calculator na to. So first of all, makita nyo sa taas, meron pa po yan dito yung parang temperature. Kung sasabihin nyo meltable yung items, okay, add-ons po yan sa ACZen. And then, check nyo kung pwede bang i-sell ang item. Ito, sell nyo, automatic i-click nyo yan. Ito po kung dangerous goods, kung hazmat, okay, kung IP claim, makikita nyo po dito. Magre-red po to. Kung hindi po siya verified, orange po ito. Okay? And then, natin yung calculator, automatic nandito na po yung sales per month, ito po yung revenue, ito po yung BSR, nandito na lahat yung category, and then yung top rank niya po. So, 3.20. And then po, nandito yung parent ASIN niya. Ibig sabihin, meron siyang variation, and then yung ASIN niya mismo, ito na. So, pinapakita niya yung parent, ang ninyo, and then ASIN ito. May key pa na kagad automatic. So, papansinin nyo rin po, makikita nyo dito na madali pong makita. Ito, historical. Nandito na po lahat. Yung drops. Sa rev seller po, kailangan nyo pa i-click sa taas para yung plus, maliit na plus doon. I-click nyo pa ito, nandito na sa labas. Okay? So, ito, show, hide. Ito po kapag gusto nyo tanggalin ito. Nandito po yan. So, copy. And then, kapag ito po, copy to Google Sheet. Ibig sabihin, lahat ng data, isusulat ko dito. Halimbawa, ilalagay ko 12. Ayan. Kakopy niya po ito lahat itong ROI lahat po dito. So, ang gagawin po natin is ganito. Yes to go. Yes, gagawa po tayo. Halimbawa si client, may sheet na siya. So, i-add lang natin sheet niya dito and then Google Sheet, sample. Lalagay niyo yung email niyo ni client noon eh. Tapos, Z sample. Yan po, tama. Meron pa. Z sample, yes. Export, default, ito lang yung pipiliin natin or gagawa tayo, add na lang tayo. So, add tayo. So, titingnan natin yung samples ulit. Date, product title. So, unahin date. Hanapin natin yung date dito. So, search natin date. Ito ang date. Akit natin. So, same na po sa rev seller. Ganun din po. So, product title. And then, sorry po. Date. Sorry, tanggal natin itong blank. Hindi pa tayo itong blank. So, lagyan natin dito. Date. Ganito na lang. Exported. Ito, export natin. Sorry. Balik natin. Sorry. Date. Okay. And then, product title. Sorry. And then, Amazon URL. And then, lagyan natin source. So, wala. So, blank na natin. Lagyan natin blank. So, wala tayong source nun. Next is ang category. So, category. Hanapin natin ang category. Okay. And then next is yung BSR. Hanapin natin ang BSR. BSR. Ito. Okay. And then, sasabihin natin FBA buy cost. So, buy box niya. Try natin. Buy box. Amazon price. Okay. Yan. And then, okay, buy cost. Profit. Okay, pwede natin ilagay dito. Buy cost. Buy box. So, 90 days yan eh. Hanapin natin. I-sell price. Ito pala yun. Sorry. Okay, yan natin. So, try lang natin. Gagawin natin ang pangalan, Z test. Okay. So, ito na muna. Save natin. Okay, ito na yung gagawin natin. So, save natin. Nandito na. Okay, so ang gagawin natin ngayon is babalik tayo sa calculator. Try natin Google Sheet. So, copy Google Sheet. So, another one. Click natin. Copying. Nandito na siya. Nandito na siya. Okay, oh.
Ayan na. 1,000. Dalawang beses ko nalagay. Sorry guys. Isang click lang dapat. So, kapag ito po ay okay na export na kagad. So, ganun kadali yung sa AZ Insight. Okay? So, kung gusto mo matagal pang ano guys, lagay lang kayo. Ganun ang paglagay ng ng information. Okay? Kasi marami pa tayong topic na dapat pag-usapan dito sa AZ Insight. So, next naman po is pwede nyo na pong i-detach ito. Kapag dinetach nyo po ito, automatic nandito na po yan. Okay? So, parang key pa rin po ito. Wala kayong key pa, hindi po ata nare-read kagad ni AZ Insight kasi nagbe-base pa rin siya sa Kipa. Ulitin ko, nagbe-base pa rin siya sa Kipa. Kapag si Kipa is tawag dito, under maintenance din po ito. Okay, so close, automatic lalagay po dito ulit. Yan po, for 30 days, 60 days, 90 days. Diba? Halos same lang po sila. And then same dito po, makikita nyo yung status ng item, nakikita nyo po. Kung may review, gusto nyo makita, pwede nyo pong i-drag ito. Lipat po dito. Okay? And then information, nandito po, pwede nyo maglagay or mag-alis po ng status. Ano ba, alis nyo yung ASIN status. So, wala na po. So, lalagay nyo po ulit. Ayan. Pabalik na. ASIN status. Okay po? Ganun po yung paggamit dito. At pwede nyo pong i-click ito. Ito. Kita nyo po. Makikita nyo kagad yung picture. Ano yung isa. Picture, ano po ba, yan. Makikita nyo po. And by the way, makikita nyo rin po dito yung ilang seller po ang nasa buy box. So, 5 po. Check po natin dito sa baba. 1, 2, 3, 4, 5. And then, sino po may hawak ng buy box? Makikita nyo po, eto. Okay? May malaking B po dito. So, ito po yung may hawak ng buy box. Ito po yung mga designated color nila para mas maintindihan nyo. So, FBA lowest price. Sorry guys. So, ito. Yan. Okay, so hopefully nakatulong itong video na to para mas maintindihan nyo ang AZ Insight. So, importante kapag may kasi, merong mga variation, importante yung may review. Okay, yan po. Yes, hopefully nakatulong po ito at mapadali yung paggamit nyo ng AZ Insight and God bless po sa inyo.